Sara, yung mga OJT mo dyan na abogado, na defense team mo, kamusta na? Kamusta na yung mga bagong OJT dyan sa Senate? Sa impeachment trial ni Sara. Okay pa ba kayo? Nakakahinga pa? Marami ba kayong natutunan sa mga witness nyo? O di kaya marami kayong natutunan sa mga prosecutors team? Isa ito sa abogado ni Sara na dapat dipinsahan niya si Sara. Pero imbes nga maghanap siya ng defense para kay Sara, ang lagi niya yung hinahanap, ang staple mark. Simula alas 8 nga hanapan niya sa staple mark, hasta na ngayang matapos ang hearing staple mark, Japo lang hinahanap. Ano ka? Ano bang hinahanap mo, Toy? Hirap na hirap ang defense team ni Sara ilaban ito. Sobra nang naman napakahirap kasi may ebidensya naman. Talagang meron naman talagang sinabi sa video si Sara na ipapatay niya talaga si Pangulo, si First Lady, tsaka si Speaker Romualdez. Hindi nila mapagkaila yun, kaya nga hindi ma-deny ng mga defense team ni Sara na nagbanta siya. Kasi pag yun ay sinabihan nila na hindi nagbanta, ay ipi-play na naman yung video paulit-ulit. Tandaan natin si Sara Duterte, isa ito sa may pinakamataas na posisyon. Pangalawa ito na may pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Tapos nagbabanta siya, maririnig ng mga bata, ng mga kabataan. Anong matutunan sa kanya? Diba? Lahat tayo kahit ikaw na magulang ka, pinapangarap natin ng yung mga anak natin, palakihin natin ng mabuting tao. Hindi yung utak kriminal. Pero hindi ko lang alam sa mga DDS na ito, na mga magulang, baka proud na proud sila kung ang anak nila is criminal-minded. Kasi kung mapansin natin, yung mga DDS, pinapalakpakan nila yung mga criminal-minded ng mga politiko na sinusuportahan nila eh. Baka matuwa din sila kung yung mga anak nila na pinalaki nila na magiging criminal-minded din. Kagaya ni Digong, kagaya ni Sara, kagaya ni Pulong, kagaya ni Basti. Mga DDS, itanong ko sa inyo, gusto nyo ba na ang anak nyo magiging Duterte din ng attitude? Diba? Karahasan po ang lumalabas sa bibig ng mga Duterte. Kung marinig ito ng mga bata, maaari at posible po na matutunan nila ito at madala nila sa buhay nila. Kaya hindi nakapagtataka ngayon na ang mga kabataan halos, bata pa is nasasangkot na sa mga krimen, nasasangkot sa karahasan. Bakit? Kasi kahit tayo na malalaki na nga pumapalakpak kayo dyan, oh. Grabe, proud na proud kayo sa mga idolo nyo nga nagsasabi na papatay sila ng tao, di ba? Imbes nga mag-apologize si Sara Duterte, proud na proud po siyang sabihin niya nga magpapatay siya ng tao. Kaya napakahirap po talaga nito, no, ng sitwasyon ng mga Duterte na to. Kasi hindi nila makontrol yung pagiging mamamatay tao nila. Pag nakahawak sila ng microphone niya, walang ibang lumalabas sa bibig nila kundi pagbabanta, pagpatay. Krimen talaga gaya. Krimen talaga yung kanilang hobby. Hobby talaga nila yung magpatigil. Di ba? Tandaan natin nga kung ano ang makikita ng mga kabataan sa matatanda is ma-apply nila sa buhay nila yun. Alam naman natin yun. Di ba? Alam natin yun. Alam natin na ang mga matatanda dapat ang magiging role model ng mga kabataan. Lalong-lalo na kung ikaw ay isa sa may pinakamataas na posisyon sa bansa mo. Ikaw ang magiging role model ng bawat Pilipino. Ang BP, tama ano ta? May BP, tayo nga criminal-minded. May BP, tayo nga magpapatay. Di ba? May BP, tayo nga handa pumatay para lang sa posisyon. Imagine that. No? Ano matutunan ng mga kabataan sa kanya? Maging marahas? Ang maging kriminal din, kagaya niya? Diba? Tandaan natin, hindi na ito mga ordinaryong tao, yung mga politisyan natin. Sila ay nagiging teacher or guro na din ng bawat Pilipino. Sila dapat din ang nagtuturo ng GMRC, Good Manners and Right Conduct sa bawat Pilipino. Paano matutunan ng mga Pilipino ang Good Manners and Right Conduct kung mismo ang mga humahawak sa bansa natin at mga namumuno, mga wala gani Good Manners and Right Conduct? Yes, totoo po yung sinasabi natin na sa bahay nagsisimula ang pagtuturo ng magandang asal ng mga kabataan. Pero paano matuturuan ng magandang asal ang mga bata kung ikaw mismo pumapalakpak ka sa mga politiko na namumuno na may utak pagkakriminal? Di ba?
Kung ito lagi ang ipapamulat natin sa mga kabataan pagdating sa politika, ang pagiging balahura, pagiging bastos, pagiging mamamatay tao, pagiging kriminal, ano pa yung aasahan nyo sa mga bata sa susunod na henerasyon? Baka magulat kayo 1 year old na may baril na sa gilid. Tingnan naman, 1 year old pa lang yung bata, may mga ano na sila, may mga balisong na sa gilid, oh. 1 year old pa lang panusok na mata-bata mo. Diba? Hindi kaya paglabas pa lang ng anak mo, may dala na siya ng mga espada. Diba? So anong matutunan na magandang aral, magandang asal ng mga kabataan kung mismo ang namumuno sa bansa natin, nakikitaan nila ng karahasan. Kaya itong ginagawa ni Sara, malinaw na hindi talaga siya deserve talaga maging Vice President ng Pilipinas kasi may utak kriminal siya. At kailangan na siyang ma-impeach dahil ka-impeach naman talaga ang ginawa niya. Diba? Pilipino tayo, pinalaki po tayo na mayroong magandang asal. Pinalaki po tayo na may takot sa Diyos. At pinalaki din tayo na naniniwala tayo sa Biblia at sa 10 Commandments na bawal pumatay. Pero yung mga idolo ng mga kulto, pinapalakpakan sila every time na nagsasabi silang papatay sila. Kung iba ya habi, badminton, habi nila ya maglaro, habi nila ya magmotor, mag-racing. Ang habi naman yan ng mga Duterte, pagpatay. Wala na yung ibang bukang bibig, kundi pagpatay mo. Yun na lang talaga yung kaya nilang gawin. Kung hindi nila kayang tapatan, ang isang politician, titigiin na lang nila. Impeach! Impeach Sara now!